Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. May nagtanong na subscriber kay Sir Bong. Sir Bong, ilan po ba talaga ang COT na ikukomply ng guro for the 4th quarter para sa kanilang PMES? Alam nyo may dalawang options yung COT ng ating mga guro. Yung option A ay 2 full classroom observations with distributed objectives of the classroom observable indicators. Meaning, sa unang classroom observation, dapat i-comply mo yung 5 objectives. Then, dun sa pangalawang full classroom observation mo, dapat i-comply mo naman yung 5 pang natitirang objectives. Kasi sa pagkakaunawa ni Sir Bong, yung proficient teachers ay may 10 objectives na observable at ito yung i-comply mo. Kaya meron kayong dalawang COT na hahatiin yung 10 objectives. At yung highly proficient teachers naman, for Master Teachers 1 to Master Teacher 5, isama na natin. Kung gusto nila ng dalawang COT, classroom observations rather, hahatiin nila yung 6 na objectives na observable. Yung unang full classroom observation nila ay 3 na objectives ang i-comply nila. At sa second full classroom observation ng ating mga master teachers ay i-comply naman nila yung natitirang 3. Ang proficient teachers kasi, teachers 1 to teacher 7, meron silang 10 classroom observable objectives. At sa highly proficient teachers naman, yung master teachers 1 to 5, meron silang 6 na objectives for classroom observable indicators. So, ito na yung sagot ng ating guro, doon sa kanyang tanong kung ilang COT. Sa option B naman, pwedeng isang full classroom observation lang yung ating mga teachers 1 to teacher 7. Basta yung condition nito, lahat ng objectives ng classroom observable indicators ay ando na lahat sa classroom observation mo. Kaya pwedeng isa lamang na COT para sa ating mga proficient teachers. Meaning, kung merong 10 objectives, dapat makomply mo na ito sa isang classroom observation para doon ito sa ating mga proficient teachers. At sa master teachers naman, pwede rin isang classroom observation lamang. Basta yung 6 na objectives ay ma-accomplish mo na or yung 6 na objectives ay ma-achieve mo na sa isang full classroom observation. Ganun yun. So, meron ba kayong natutunan sa ating topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.